Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January or April 13, 2026. At yung ngayon ay papunta dyan yan sa may East Miranda Street, sa may Paso de Bulas, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may MRT North Avenue southbound, sa may Philambuyan, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita talaga yan habang tayo papunta doon yan sa ating pick up area. Bukod dito sa mga kasabi ng demolition team, ilan mga residente dito na dinimolish ang bahay ay naiiyak dahil sabi nila wala na silang magigirahan ngayon. At ang pagkakaalam naman daw nila, kapag dinimolish ang bahay, dapat mayroong relocation site pa rito nilang sa ating mga nakpaneo. So, silipin po namin yung mga gamit po namin, mga anak po namin. Ang sabi lang po, ang hinihiling po lang namin, sana pakinggan po kami na nakakatakar, na bigyan po kami ng relocation po, bawat mga nakatira po dito. Sana po, yung sinasabi ko po dito ay makarating po sa mga nakakatakar. Yan ay si Rowena Villanueva. Ang sa Pasig Day. Kakalang po, bago mag-demoli kami po, kailangan relocation. Pero alam niyo na nag-iupan na? Yung 2011 po, palayan pa po yan. Sabi po namin sa dyan. Ngayon po kanina yung binili? Wala na Ang sabi ng mga naninirahan dito, yung mga nag-aakot ng sa katerba, kagamitan mo lang sa kanilang bahay, maraming taon na silang nakatira dito. Sa palaka-laka, pero mga lumilipad na bato at bote, patungo doon sa mga demolition team dito, pero tuloy-tuloy lamang yung demolition, nag-relieve na yung demolition team, yung iba nag-lunch break na, yung mga police nag-relieve din sila sa pagbabantay dito sa area. Muli, itong kayo paano ron, hindi madadaanan, hindi agad ng mga motorista na ikinarangan dito, yung mga residente at dahil apektado rin itong isinasagawang demolition dito sa Big Side, takot ng barangay Sipas sa Taguig City. Ako si Chispa, namin ng Jenny sa radyo, DZWB, dapat ito. Super balita sa tanghali, nationwide. Ang DILG humingi ng formalin matapos tingina ng lalaking naghahalo ng semento sa Mandaluyong City na walang suot na damit pang itaas. Christian Banyo Christian. Tumingi na ng paumanhinan na ako ng Department of the Interior Local Government o DIL ang registered public at patago ni matigisa ng isang lalaki sa barangay addition dito sa Mandaluyong City na naakuha ng mga otoridad na walang suot na damit habang naghahalo ng semento sa pinupungkuling bahay sa gitna ng mainit na panahon. Sa press briefing sa Kampokan, sinabi ni DILG Secretary David Crimonia na siya ay nagkamali at nagulat sa hindi nagbibigay ng malinaw na instruction na nahinatang ng napatay at ayusin din ang mga lansangan. Ito naman ito na pa rin ang safer initiative. Kapag ay may ginagawang pagkatapos ng programa, isang linawin ng iba pang mga guidelines kaya ano yung pinatagawan mga susunod na araw. Pero dapat ay mayroong konsiderasyon na tulad na lang ang mga individual na malinaw naman na nagtatrabaho. Dapat sa CLCSC, umabot na ng 6,257 ang nahuli tumabag sa safer initiative. Ako, isang bagay lang sa radyo. So, dapat ito. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. At sabayan na po sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide, pagtugi sa negosyanteng
Charliano ang puspusan matapos umiyadong mamataan sa bansa kamakailan na ayon sa DILG. Kami Mariyata na nagpakilalang dating aide Backman ni Vice President Sara Duterte handa ng tunindigo sa impeachment hearing ng House Committee on Justice bukas. Iba pang nalalaman so manay pagdideliver ng pera sa vice-presidente inisiwalat sa pag-ayon sa abogado ni Mariyata. Vice President Sara Duterte inaasahing idadalo sa impeachment hearing ng House Committee on Justice bukas kampo ng vice-presidente. Iginit na puro kasinungalingan lang ang isisiwalat ni David Madriaga. At mga presidente ang nabotas sa team patuloy na pinapayuan na magsuot pa rin ng face mask dahil sa uso mula sa nasunog ng sanitary landfill. Yan ang tinapang mga balita sa pagbabalik ng Ano kita surat mo? balita sa tanghali. Nationwide ang Oh. mga big news. Totoo. Sama ka na. Ang super balita sa tanghali, nationwide na mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes Sama pamilya mo. sa 7 ng umaga sa alas 12 ng tanghali. At Sama mo napapakinggan din sa pamilya mo. Luzon, Visayas at Sama ka na. Mindanao sa pamagitan ng Super Sige Radio na. Cebu, Super Radio Davao, Pag Super Radio binawi ko Pilipinas, yan, Super Radio Palawan, hindi na talaga at yung Super mga Radio titikit General ko. Santos City. 6 na minuto bago mag-alas 12. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na mga buluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Nanguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio, DZBB at Barangay MS 97.1. GMA Radio, number 1. Sinabi kong pansisigang tumeya, kaya bawat handaan ay laging magsama. Masarap talaga. Para hindi ma-play sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media accounts. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karanggalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Mga kapuso, maaari mo nang mapanood at mapakinggan ang Sumas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Apat pang kadete na tuloy ng PNP na sakot sa Timothy Hising sa PNP Academy Christian Maya Christian. Padete na napakustudyahan ng Criminal Investigation and Detention Project
apat na kadete pa ang natungkuyan nilipitisahan ng pulisya. Diretso umunong partisipasyon sa aging o paglalagay ng chemical sa likod ng mahigit 20 kapwa nilang kadete sa loob ng National Police Academy o PNP na nagpupunta sa certificator ng ICPNP na nataktang pagmaha ng kaso ang mga ito ngayong araw. Ongoing naman ang ginagawang up ng pulisya upang patiyak na ang malakas at evidence-based na prosecution sa press meeting sa kapukan o sinabi ni PNLC Secretary Timothy Lumulya at PNP General of Civil Engineer Jr. na pinag-aaralan na rin ang posibleng reshuffle sa haring ng mga opisyal ng PNP dahil sa kabayaan. Alinay natin, walang lugar ang hindi sa haring pulisya at hindi niya kukonsistihin ang anumang maling gawain. Ako, sa kanya nagservisyo sa radyo. Super balita sa tanghali, nationwide! Panekaso sa recruitment process na nabugok, arangkada na. Carlo Mateo, detalye. Pamumunahan na nabagdag commissioners na Luzon Lusangan at ang Yapris na ang mga Vega Mancho ang nakapagpaso sa recruitment process sa Philippine National Police Academy ng PNPA. Kasunod ng Kamusta dapat kong Commissioner Rafael Santiago naman na malagay ng manawang kaso na natatakot na institutional reform upang mawala ng kultura ng PCA sa loob ng PNPA. Pamumunahan na nagsilang kapitay walang PNPA ang nasa kustodiya ngayon ng mga PNPA dahil sa munoy katapatan bomba sa PEC sa Mediterranean at Aircraft bomba. Karamihan sa mga biktima ay nagsimula ng mga kaso at bintana sa katawan matapos mahirap na mga biktimang gamit ang pinagkadong na trail killer at moriatic acid noong year 2000 ay nakagamitan at ang maraming pang research sa recruitment process na noong PNPA at tapos na originasyon ng Lapipon ang lahat ng akademya Di ba tayo? Ang mga pwedeng kumausap kay Madriaga bago pagharap sa hearing. Sinagot naman ni Para ng sinabi ng abogado ni Vice Presidente Duterte na kinutuloy nilang weekend link si Madriaga. Sabi nila, weekend link walang kwenta. Pero bakit pa na yung preso nila ang nasiraan si Ramil? Bakit pa na yung file nila ng kaso? Title of perjury para sira kinakasuhan nila yung tao. Kung wala talagang importante ng tao, hindi mo napapansinin. So, sobrang attention yung binibigay nila para sirain. At ang Ramil attorney, kahit harapan kami ni tao, mas magandang sabihin yun. Yan ang tinig ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga. Inaasahan naman na hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing ng House Committee on Justice bukas ay kay Attorney Paolo Manelo. Abogado ni Vice President Sara Duterte, hindi naman obligado ang Vice Presidenteng dumalo sa pagdinig. Pag-uusap natin si Catherine Poa, mukhang hindi dadalo si Vice President Sara. Pero hindi naman po kasi kailangan. Unang-una karapatan niya kung hindi dumalo. Hindi naman ipanalo na pawang mga kasinungalingan lang ang isisiwalat ni Ramil Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Duterte. Hindi rin umano ang personal na magkakilala ang Vice Presidente at si Madriaga. Hindi sila magkakilala. Ang kilala si Sara ay hindi po si Attorney Ryan Kilala na kaibigan naman ni Ramil Madriaga. Yun lang po ang connection. So hindi po sila direct magkakilala. So, yung paghahatid ng pera ng droga at pogo, malabong mangyari yan, Atty. Panelo. Kalokohan yan. Attorney Paolo Manelo, abogado ni Vice President Sara Duterte. Pwede ipagpaliban ng Kongreso ang barangay sa Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE pero ipinagbabawat sa ligang batas na ilipat o galawin ang boto nito para sa ibang ahensya ng gobyerno o pagkakagastusan. Ito naman ang sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasunod ng panukala ni House Deputy Speaker Alfredo Albi Benitez na ipagpaliban ang November 2, 2026 BSKE at realign ang budget para sa pagtugon sa krisis sa langis o magamit May para sa RFID pa ayuda kayo? sa Meron- targeted na mga meron po, sektor. kasi hindi ako sure kung may balance. Na may issue sa legalidad ng panukalang ito. Bali, i-ano naman yan. Saka-sakaling walang utang na yan eh. May bet 21 pa. Laki pa.
sa mga dakadakilanan upang malisanak sa eleksyon. Kaya nalaman ko ang ating tayo dito na nagsasabi na kapag ang ICN ay nakontroma na sa Children and Associations Act, dahil sa ito ay dapat sa kasiran sa constitutional body, pwede dito sa magitan ng pagkakataon at sikat ang ICN na yan kung ganitong pagkakataon sila na naman mismo ng ahensya na yan. Managagay siya magkaramit siya na milyong piso ang fondong laan para sa BSKE kung saan nasa 3 bilyong piso na ang nagamit. Habang ang 16 na bilyong piso ay nasa Department of Budget and Management o DBM. Nino naman ni Garcia na hindi siya tutulong sa pagtitipid o paggamit sana sa pondo para matugunan ang nararanasang krisis dahil sa mahal ng presyo ng langis. Ngunit hindi anya dapat malaman ang konstitusyon. Pwede rin anyang maibalik ang hindi magagamit ng pondo sa National Treasury at may tuturin na saving. Nino naman ni Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang pag-asa ng Kamalek para sa BSKE sa Nobyembre. Samantala, kung hindi pa naman ibibigay sa profesional na aksyon sa Kamara ng Edukasyon para sa barangay at sa pinapamataan ng aksyon sa BSKE, maaari magamit ito sa ibang bagay tulad ng pagtugon sa epekto ng krisis sa langis. Inutubo ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Alfredo Aldo Benitez matapos sabihin ni Commission on Action sa Kamara Chairman Joseph Garcia na pwede ipagpaliban ng BSKE pero labag sa konstitusyon na paglilipat ng pondo nito para sa ibang ahensya o pagkakagastusan. Ni Benitez, tama ang pondo ni Garcia kung nasa National Treasury pa ang pondo ay maaari tratuhin na saving. Budget yun. So every year, meron tayong budget na ni-appropriate. Next year, iba na naman. So parang ang gagawin natin, gagamitin muna natin yung pondo nila at ibabalik na lang sa susunod na taon. Iyan naman ni Benitez, nalagaan ng Kamara na nilapapagkukunin ng pondo para makamagamit sa pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga sektor na apektado lalong parang patiyakan kung kailan matatapos ang giyera ng Amerika at ng Iran. Naghahanap din tayo ng resources o ng pondo na para ma-mitigate ang impact ng oil crisis. At ang ginagawa po natin, tinitingnan po natin sa lahat ng mga appropriation ng 6.7 trillion na ginawa po ng budget ng Kongreso. Saan po tayo pwedeng mag-realize o mag-reappropriate sa mga funds pang laban sa pagtaas ng presyo. So yun po ang sa mga tinitingnan namin barangay election. Yan ang hinihingi ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Alfredo Alvi Benitez. Nagpupulong ang pulisya ngayong araw kaugnay ng follow-up operation sa kuskusang pagpugi sa ugating negosyante si Charlie Atong Ang matapos siyang makita sa hindi tinukoy na lugar sa bansa sa makailan. Sa press briefing sa Campo Grave, sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na kasama siya mismo sa raiding team ngunit hindi nila inabutan si Ang. Nilinaw naman ni Rimulya na raw intelligence report ang ulat na nakita rin na si Ang sa Vietnam at hindi pa rin niya isinasasabi ng mga otoridad ang iba pang posibleng kinaroroonan ng negosyante. Si Ang ay naharap sa patong-patong na reklamo kaugnay ng kaso ng mga nawawalang damuhin. Nagbuga naman ng abo ang Bulgar Banaon sa Negros Island ngayon ng alas 7:05 ng umaga. Nakuna pa ng video footage ng IP camera at dalawang observatory ng PBOX ang nangyaring ash emissions mula sa crater ng vulkan. Ayon sa PBOX, sumabot na may 400 na metro taas na nibig ng abo. Ang inuginamay ng alin sa direksyong Timog Lugar na natini sa alert level 2 Bulgar Banaon. Sa nakalipas na 24 oras, napagmamonitor ng PBOX tatlong pagbugal na itilat at tumagal ng 40
29 na minuto. May na-record din na 150 mga volcanic earthquakes. Bawal pa rin sa mga human activity sa loob ng 4 na kilometro permanent danger zone. Super balita sa tanghali, nationwide. Ay gana ng mga estudyanteng pumalas sa demolisyon sa Tipas na City na baklas na ng mga otoridad na masusok pa rin si Nipa Ramelon. Ipa, Nabaklas na ng mga pulis at ng mga kasabi ng demolition team ang barikada sa Kalipado Road na ilihanay ng mga residenteng pumalag sa demolition dito sa Panday Creek site sa Taguig City. Tinanggal ng mga pulis at ng mga kasabi na ng demolition team yung mga gulong, barbed wire at mga yero. At habang yan ay ginagawa nila ay nakabatid lamang yung mga residente o kaya naman tuloy-tuloy ang pagkakapot sa kanilang mga kagamitan mula sa bahay nilang inikipa sa mga sandaling ito. Pero kahit sinaklas na yung barikada ay hindi pa rin matatahanan ng mga motorista itong bahagi ng Cayetano Road na patungo ng Ayan hanggang T5 dahil nakaharang ang mga sasakyan ng pulisya at nagpapatuloy pa rin yung demolition. Gayon din nakatambak sa Central Island, sa gilid-gilid ng mga kalsada, itong kagamitan ng mga residente, pati na rin sa kagamitan ng mga daang demolition team. May isang babae naman na nakita ko na binuhat ng ilang pulis at sinakay sa isang ambulansya na galing doon sa area ng mga bahay na dinismodel. Hindi masabi ng mga nagsakay sa kanya sa ambulansya kung anong nangyari. Maaari daw na hinimatay dahil sa tindi ng dito sa area, napakatindi ng sikat ng araw habang sinasagawa yung demolition ng ilang residente, nakatiksik sa isang tricycle. Meron ilan sa ilalim ng puno at sila naman sa gilid ng mga truck na bumbero habang nakamasid sa pagdiba sa kanilang mga ipinundar na bahay o kaya ay tindahan. Yung mga residente dito may nabakit ng mga upuan at mga bonus na mga refrigerator o lalaki na pinayan sila doon sa kanilang bahay na ginigiba. Pero silang apilan sa tanggapan ni Mayor Lani Cayetano at napunta sila na makaasahan sila doon at hindi yung kanilang apila. Tulungan daw sila na ma-relocate o magkaroon ng kanilang tutuluyan o pansamantalang sigurado permanent. Ang mga panawagan ng ilan yung sa year na pinaklas mula doon sa barikada na katulad ang kanilang apel kay Mayor Lani Cayetano para sa tulong sa ngayon. May tugot pa ang tanggapan ni Mayor Lani Cayetano sa panawagan niya mga residente. Yan ang isusunod ko, Orly. Nag-message na ako doon sa kanilang public relations office kasi may Bible group sila. Para sa media, nag-iingi tayo ng statement na campaign itong apila ng mga residente pero wala pang tugon sa mga sandaling ito. Maaari nag-aanda ng kanilang sagot pero sana meron sagot na nakakaawa yung mga residente talaga dito. Alam man nila o hindi nila alam na sila nag-iiswap. Ang malaking problema nila yung kanilang tutuluyan. Saan itong mga residente ang target ay demolish dito sa Panday site ay pagpuntaan ng mga bahay at mga establishment. Sabihin sa mga establishment sa pinutuloy ko, yung nangyayari sa mga bahay din, nangyayari sa semento na. Pero pang dalawa, tatlong palapag ang aking nakikita na natin sa kalsada. So, sa akin sabi dito, hanap buhay, yung kanilang tirahan, yung trabaho ng mga namamasukan sa mga organizing staff, sa tindahan ng mga hardware dito. At sabi yung kanilang hanap buhay ito, sila ng tunang private na lupa ito, pero siyempre, itong mga residente ito ay lubang pa rin apektado, wala silang tirahan ngayon at nag-aabang sila ng tugon, ng gobyerno, sa local government para sa tulong dahil wala silang marketingan at tagilid nila dito sa Cayetano Road. Yung Tipas, Taguig City, original sa Taguig yan, hindi yan yung mga barangay na galing sa Makati na nalipas sa Taguig. Originally yung Taguig City ng Tipas, tama ba? Tama talagang Taguig City dito, hindi ito, ang pagkakalam natin sa pinagawayan ng Makati, ng Taguig City. Ang sinasabi ng mga residente dito, may 2 dekada na silang nanirahan dito, dati pang araw, palayan na ito, yung nabili nila, pero sila sa mga nakausap ko, hindi na matandaan sa kanila sa ligsige. Sa pagkakaalam nila, yung pamilya nila, nanay, tatay, ay maraming taon na nanirahan. Kasi ito na nga, binibimodus na yung kanilang mga tirahan. ang problema yan, nabili daw pero walang hawak na titulo. Ayun na nga, media ako. Pero hindi kinukwento yung sa police, kinukwento doon sa for example, dito sa confirmation, i-report sa head ng Taguig Police kanina na
na meron daw silang kabaho na nakabili ng bahay, kaya lamang ang nagtang. Apparently, hindi naman authorized, hindi authorized sa pagbenta ng lupa dito, pero nagamit yung kanyang pinag-isunan sa pagiging pulis, pinili dito na lote, na apparently hindi pa pala mapapatakan yan. Mula dito sa Talisiki, ako po sa Nalo ng Super Radio, DZWB, dapat po. Bantay sa Gabal po tayo, mga legal istruktura at tinasasakyan sa Gabal sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa lungsod ng Quezon, patungong North Avenue ba yan? Ken Mego, Ken? Pareho papunta ng North Ave, yung kabila naman, papunta ng Kirkel, o meron kayo sabi, makikita pa rin nga rito sa dating Adam Road, o yung ngayon ay Sulong Philippine Store, sa Sharper Avenue, sa bagong pagkasok Quezon City, ang mga tagamal sa magiging ng Superadyo dito sa Mobili ay kita pa rin. Nakalsada ang mga iligal na istruktura tulad ng mga kariton, iba't iba pang isang material, mga lumang gamit at iba pa. Tungkol pa ito sa mga iligal na nakaparada sa sasakyan malapit sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection. At dahil may ilang lugar ng Tasya hindi nakapag-gaano kung isikot para makita ng mga pasero, nakikinig ng bahay din nila ang nabanggit na lugar. Ang biglas-besa ng Superadyo dito na Mobili, dapat totoo. Bantay sa Gabal. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Pinito na lamang sumalong ng tubig sa kanala ng mga residente ng Tondo, Manila dahil sa kawalan ng supply ng malinis na tubig matapos pagkaroon ng tayo sa linya ng tubig doon. Napunta pa ng Paranyo DCW yung mga residente na sumasalong sa kanal ng mismong tumatagas yung tubig mula sa naputas na tubo. At ayon sa mga residente, gagamitin lang naman nila ang tubig sa paliligo paggamit ng palikuran. Dahil dito, nagbukas po ng linya ng tubig ang Maynila at para naman mabigyan ng malinis na tubig ang mga residente habang umaalalay na rin ng Manila Water para makapagbigyan ng malinis na tubig. Nagpadala na rin sila ng mga water tanker. Nasa 13 bahay ang nasunog sa teacher's compound sa Barangay West Lempo sa Taguig City ngayong Lunes. Ayon kay Fire Officer 2, JP Makatangay. Sa Taguig Fire Bureau, 20 pamilya ang naninirahan sa mga nasubok na bahay. Wala namang namatay sa sunog pero may 2 katao na bagyang nasaktan. Wala pa po. Ng pamalang Luzon ng Nabota sa kanilang mga residente na magsuot pa rin ng face mask. Dahil Opo. mula naman sa nasunog ng sanitary landfill sa Luzon. Dahil kay Nabota City Mayor John Reñaco, bagaman gumaganda na ang kalidad ng hangin malapit sa nasunog na landfill, mabuti pa rin na mag-ingat para maiwasan ang anumang sakit na maaaring itulog nito. Balita sa tanghali nationwide. Narito po muli mga headlines na ating mga balita sa kabila ng nakapang malakiang bawas presyo sa mga produktong petrolyo, mga jeepney, taxi, TNBS at motorcycle rider na miyembro ng Grupong Manibela magulot sa 3 araw na malawakang tigil pasada simula sa Miyerkules. Patuloy pa sa program ng Department of Labor and Employment para sa tsuper na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo umarangkada na ngayong araw. Hindi po, ma'am. 5:45 po. 5:45. Matapos sumigaw ang piso. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ewan ko kung na-play natin yan kanina. Nakalimutan ko yan. Kaya siya na po. Makakalimutin na po. Medyo tumatanda na rin. Yan, paalam po. God bless.